Ang unang pag-ibig, kadalasan, ito ang pinakamatamis. Isang damdaming busilak, walang halong pag-aalinlangan, at tila ba walang hangganan. Sa bawat sulyap, may pangakong walang iwanan. Sa bawat hawak, may init na di kayang limutin ng panahon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutuklasan ng puso na hindi lahat ng alaala'y purong ligaya. May mga lihim na matagal nang natabunan, pilit binura ng katahimikan, pero muling babangon sa panahong hindi inaasahan. Paano kung ang pag-ibig na minsang naging tahanan, siya rin palang dahilan ng pagbagsak ng mundo mo? Paano kung ang kahapon, na akala mo'y iniwan mo na, ay babalik, dala ang katotohanang magpapabago sa lahat? Sa isang tahimik na bayan, kung saan ang oras ay tila dumadaloy ng mabagal at ang hangin ay may dalang amoy ng damo at bagong aniing palay, doon nagsimula ang isang kwentong hindi malilimutan. Si Leah, isang dalagang mahinhin, tahimik, laging nasa tabi ng bintana sa likod ng silid-aralan. Isa siyang kalmadong presensya sa mundong puno ng ingay at kabataan, tila ba palaging may iniingatang lungkot sa kanyang mga mata. Dumating si Elian, isang transferee mula sa lungsod. May hawak siyang hangin ng misteryo, hindi masalita, ngunit laging may bahid ng lalim sa bawat tingin. Sa unang araw pa lang, napansin na siya ni Leah. Hindi dahil sa kanyang hitsura, kundi sa kung paanong tila wala siyang balak makibagay sa kahit kanino. Para kay Leah, si Elian ay hindi kakaiba, siya ay pamilyar, parang matagal nang kilala, bagamat noon lamang nasal ayan. Lumipas ang mga araw. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng eskwelahan, unti-unting nabuo ang kanilang koneksyon. Tahimik silang nag-uusap, mga salitang hindi kailangan ng lakas ng boses. Isang kindat, isang ngiti, sapat na para maintindihan ang nararamdaman ng isa't isa. Sa bawat hapon na magkasama silang naglalakad pauwi, sa bawat aklat na sabay nilang binubuklat sa silid-aklatan, unti-unti silang nahulog sa damdaming bago pa sa kanilang kabataan, ang pag-ibig. Isang uri ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Hindi mapusok, kundi puro. Hindi magulo, kundi tahimik at totoo. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa ilalim ng ulan, habang nagtatago sila sa isang lumang waiting shed, narinig ni Leah ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. Si Elian, nakatitig sa malayo, bahagyang nanginginig ang tinig. Kapag dumating ang araw na mawala ako, aniya, huwag mo akong hanapin, pero huwag mo ring kalimutan. Tumigil sa paghinga si Leah sa saglit na iyon. Tumingin siya sa mga matang tila ba may dinadalang sakit na hindi niya pa maunawaan. Pangako, ang tanging sagot niya. Isang pangakong binitiwan ng puso, hindi ng dila. At sa panahong iyon, sa simpleng palitan ng salita, naisulat na ang unang pahina ng isang kasaysayan, isang pag-ibig na sa simula pa lang ay may aninong nakatago sa likod ng liwanag. Minsan, ang pinakamalalalim na sugat ay hindi yaong dulot ng pananakit, kundi yaong iniwan ng mga tanong na walang kasagutan. Isang araw, nagising si Leah sa kawalan. Walang text, walang tawag, walang huling mensahe. Si Elian, ang lalaking naging tahanan ng kanyang damdamin, ay biglang naglaho. Parang alon sa dalampasigan, dumating na may dalang ligaya, at saka biglang nawala, iniwan siyang basa ng alaala. Sa mga unang linggo, umasa siya. Baka may nangyari lang, baka bumalik, baka totoo ang kanyang pangakong, huwag mo akong hanapin. Kaya hindi siya nagtanong, hindi siya naghabol, ngunit gabi-gabi, binibilang niya ang mga bituin sa kalangitan. Umaasang sa isa sa mga ito, si Elian ay tumitingin din. Lumipas ang mga buwan. Ang mga larawan nilang dalawa ay unti-unting itinabi. Ang mga liham, hindi na binasa. At ang kanyang puso, natutong magpanggap na buo. Natutong ngumiti kahit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang buhay. Natapos niya ang kolehiyo. Nagturo sa isang maliit na paaralan. Sa bawat batang tinuturuan niya, tila naroon ang alaala ng kanyang sariling kabataan, kung kailan siya'y nagmahal sa isang taong puno ng hiwaga. Ngunit kahit gaano man katagal, kahit ilang taon ang lumipas, ang pangalan ni Elian ay nanatiling buhay sa isang sulok ng kanyang puso. At sa bawat gabing lumilipas, sa katahimikan ng kanyang silid, kinakausap niya ang alaala nito, hindi para ibalik, kundi para alalahanin na minsan, minahal siya. 10 taon ang lumipas, at sa mga panahong iyon, akala ni Leah, tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Na ang sugat ay tuluyan ng naghilo. Ngunit ang sugat ng kahapon,
kahit matagal ng tinakpan, ay humihilom lang kung may kasagutan. At sa isang gabing tila payapa, walang ulan, walang hangin, dadalaw ang isang anino ng nakaraan. Isang pangalang akala niyang kinalimutan na, ngunit kailan may hindi nawala sa puso. May mga sandali sa buhay na parang iglap ng kidlat, hindi inaasahan, ngunit sapat para baguhin ang lahat. Isang imbitasyon lamang sa isang art exhibit sa lungsod ang dahilan kung bakit naroon si Leah. Isang gabi ng sining, kulay, at tahimik na pagninilay. Sa paligid, may mga mukha ng hindi niya kilala, may musika sa likod na halos di marinig, at mga canvas na nagsasalita sa katahimikan. Habang pinagmamasdan niya ang isang larawang may temang pagkawala, napansin niyang tila may matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon, sa dulo ng silid, sa gitna ng mga ilaw at anino, si Elian. Mas matangkad, mas tikas, mas tahimik pa rin, ngunit ngayon, may bigat sa kanyang presensya. Parang isang kwentong matagal ng kinimkim, naghahanap ng paglalabasan. Hindi siya agad lumapit, si Leah man, tila natigilan. Ilang taon na ang lumipas, ngunit isang tingin lang, at bumalik ang lahat, ang mga ulan, ang halakhak, ang pangakong binitiwan sa ilalim ng langit. Lumapit si Elian, mabagal, parang bawat hakbang ay may dalang pag-aalinlangan. Nang magkalapit sila, walang salitang nauna. Tanging ang mga mata lamang nila ang nag-usap, mga matang puno ng alaala at tanong. Binasag ni Leah ang katahimikan, isang tanong na bumigat sa hangin, bakit ka nawala? Si Elian, bahagyang yumuko. Parang binigatan ng tanong na matagal na niyang inaasahang maririnig. Hindi siya tumingin ng diretso. Bagkos, sa gilid ng kanyang mata, mahinang tinig ang sumagot, hindi iyon ang tamang panahon, at hindi rin ito ang buong kwento. Tahimik si Leah, parang gusto niyang magalit, umiyak, o tumalikod. Ngunit sa halip, nanatili siyang nakatayo, pinagmasdan ang lalaking minsang naging mundo niya. May halong sakit at ginhawa ang muling pagkikita nila. Para bang kahit ilang taon ang lumipas, kahit ilang sugat ang kanyang tinamo, ang puso niya ay muling kumirat. Hindi bilang pighati, kundi bilang paalala na ang pag-ibig, kahit iniwan, ay hindi basta-basta nawawala. Ang damdaming minsang nawala, muling umusbong. Ngunit mas komplikado na ngayon. Mas mahirap ang tanong. Mas masakit ang katotohanan, at higit sa lahat, mas mahirap pumili sa pagitan ng alaala at ng katotohanan sa kasalukuyan. Minsan, ang pag-ibig ay parang isang piraso ng palaisipan, akala mong buo na, pero sa bandang huli, may isang bahagi palang nawawala, isang pirasong kayang baguhin ang buong larawan. Matapos ang gabing iyon sa exhibit, hindi na matahimik si Leah. Sa bawat alaala ng muli nilang pagkikita, may halong kilig at kaba. Parang may mali, parang may kulang sa sinabi ni Elian. At ang gutom para sa kasagutan ay naging mas malakas kaysa sa takot na muling masaktan. Nagsimula siyang magtanong, mula sa mga dating kaklase, sa mga lumang guro, sa mga artikulo sa internet, at unti-unti, isa-isang lumitaw ang mga piraso ng katotohanan na matagal na palang nakatago sa anino. Ang pangalan ng ama ni Elian, isang negosyanteng kilala sa Maynila, makapangyarihan, maimpluwensya. At sa isang lumang headline ng pahayagan 10 taon na ang nakaraan, nabasa ni Leah ang hindi inaasahan, maliwanag ang ebidensya laban sa dating barangay kapitan sa kaso ng panunuhol at pangingikil. Ang kapitan ay ang kanyang ama. Napaupo si Leah, nabitawan ng hawak na papel. Ang puso niya, parang piniga ng isang katotohanan kay tagal niyang di namalayan. Ang lalaking minsang minahal niya, ang lalaking bumalik at muling binuhay ang damdaming inakalang patay na, ay anak ng lalaking Sam Iris sa kanilang pamilya. Isang kaso ng setup, palsipikadong ebidensya, matagal nang alam ng puso niyang may hindi tama, ngunit ngayon lang naging malinaw ang lahat. Isang gabi, hinarap niya si Elian. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang tibok ng kanyang puso. Ikaw pala ang anak ng taong Sam Iris sa amin. Mahinahon ang tinig niya, ngunit may lalim na tila patalim. Si Elian, hindi agad sumagot, ngunit hindi rin umiwas ng tingin. Unti-unting nabasa ang kanyang mga mata. Hindi sa kahihiyan, kundi sa bigat ng kasalanang hindi niya ginawa, ngunit dala niya ang kasalanan ng apelyido. Hindi ko alam noon, aniya, halos bulong, pero ngayon, alam kong may kailangan akong itama. Tahimik muli, ngunit sa pagitan ng kanilang pag-uusap, isang pader ang bumangon. Hindi galit,
kundi katotohanan. Hindi sila ang gumawa ng sugat na iyon. Ngunit sila ngayon ang humaharap sa sakit na iniwan ng mga nakaraan. Ang puso ay madaling magpatawad, pero ang alaala ng sakit, hindi madaling limutin. At sa gabing iyon, sa pagitan ng dalawang pusong nagtagpo sa maling panahon, isang tanong ang naiwan, sapat ba ang pagmamahal kung ang nakaraan ay puno ng pagkawasak? Umaga, tahimik ang paligid. Ang araw, dahan-daang tumataas sa langit, nagtatago sa likod ng manipis na ulap. Nasa harap ng simbahan si Leah, isang lugar na dati binabalik-balikan niya bilang bata, ngunit ngayon ay tila naging tahanan ng kanyang tanong, ng kanyang panalangin, at ng kanyang mga hindi masambat na damdamin. Sa kanyang mga kamay ay isang liham. Ang tinta ay bahagyang kumalat, para bang basa ng luha, o alon ng pusong pagod na ring magmahal. Mabigat ang bawat salita, isa-isang linya, binabasa ng kanyang mata, ngunit ramdam ng kanyang buong pagkatao. Leah, kung ako man ay hindi nakarapat-dapat mahalin, hahayaan kong ang alaala natin ang manatili. Hindi ko pinili ang apelyidong dala ko, ngunit pinili kitang mahalin. At kahit ito na ang huling pagkakataong masasabi ko ito, nais kong malaman mo, na mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang dahilan ng bawat paggising ko. Kung may buhay sa labas ng kasalukuyan, doon tayo muling magkikita, sa panahong wala ng lihim, wala ng galit, at ang puso natin ay malaya ng magmahal. Elian, isinara ni Leah ang liham. Muling tumingin sa harap ng simbahan. Sa loob nito, may mga kandilang dahan-daang nauupos, katulad ng apoy na minsang nagliyab sa kanyang puso, mainit, masaya, at buong buo. Ngunit ngayon, tila handa na siyang bitawan. Hindi dahil hindi na siya nagmamahal, kundi dahil natutunan na niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi sa pagpalaya. Ang puso niya ay hindi na naguguluhan. Hindi na naghahanap ng dahilan. Sa halip, ito'y tahimik, tulad ng paghilom ng isang sugat na matagal ng sugatan. May mga pagmamahalan na hindi tinadana para magwagi, kundi para magturo. At sa pagtanggap, natatapos ang kwento, hindi sa galit, kundi sa kapatawaran. Sapagkat ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal kayong magkasama, kundi sa kung paano mo kayang mahalin, kahit mas pinili mong bitawan. Sa harap ng dambana, sa gitna ng katahimikan ng umaga, si Leah ay hindi na naghihintay. Sapagkat sa kanyang puso, natapos na ang isang kwento, hindi bilang trahedya, kundi bilang isang lihim na ginintuan sa pahina ng kanyang buhay. Sa huling liwanag ng araw, habang ang langit ay nahahaluan ng ginto at bughaw, tahimik na naglalakad si Leah sa tabing dagat. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin, parang inaawit ang mga alaala ng kahapon. Sa kanyang kamay, isang lumang litrato, siya at si Elian, magkahawak, magkangiti, sa isang panahong mas simple ang lahat. Sa ngiti ni Leah, may bahid ng lungkot, ngunit mas nangingibabaw ang kapayapaan. Hindi na siya umaasa, hindi na rin siya galit. Tanggap na niya ang lahat, ang pagdating, ang paglisan, at ang lihim na matagal niyang iniwang bukas. Dahil sa puso ng bawat tao, may bahaging hindi kailanman mauunawaan ng iba. May lihim na binubuhay ng katahimikan. At may mga pagmamahal na hindi para ipaglaban, kundi para alalahanin. Minsang minahal, ngunit ngayoy estranghero. Sa bawat puso, may lihim. At sa bawat lihim, may kwento ng pag-ibig, sakit, at paglimot. At habang ang dagat ay patuloy sa pag-agos, si Leah ay nagpatuloy din, hindi upang takasan ang nakaraan, kundi upang tanggapin na ito'y bahagi ng kanyang paglalakbay. Isang kwento ng unang pag-ibig, na kahit hindi nagwakas sa piling ng isa't isa, ay nanatiling buhay, sa anyo ng alaala, ng kapatawaran, at ng isang ngiti, sa dulo ng lahat.